the believer that we should not live complacently. Yung bang tipong okay lang sa atin, yung satisfy na tayo, na pa-attend tayo sa church, then after the church, hindi na natin alam yung kung ano ang gagawin natin susunod, ano? Pero hindi po yun ang nais ng Diyos sa ating mga kapatid, ano? Kaya nga sinasabi po ng ating Panginoon, ano, ay God wanted us not just to be awakened, but to arise and live wisely, to be filled with the Holy Spirit, and because the day are evil. Yan po ang pinaabot ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, ano, through Apostle Paul. Sa passage na yan, through Apostle Paul, ano, because the enemy, si Satan po, is nag-work double time. Kaya hindi po tayo na pa easy, pwedeng pa easy lang, ano. This is a wake-up call sa bawat isa po sa atin, ano, not only for the Ephesians, but even po sa bawat isa sa atin. Because sometimes we are enjoying in our comfort zone, especially when things go smoothly. Kapag yung okay yung buhay natin, wala tayong problema, minsan hindi natin naalala si Lord, ano? Most likely when we overwhelmed with our accomplishments, at minsan kapag tayo po ay naitataas na, minsan nakakalimot tayo. Our focus diverted to our personal interest at yung pansarili na lang nating activities and pleasure. Lahat naman po tayo, no, ay pamilyar tayo kay Samson. Samson favored by God with an extraordinary strength, ano? And when he became famous, dahil nakilala siya sa kanyang kalakasan, dahil malakas siya. Of course, kapag tayo po'y nakikilala, marami lumalapit sa atin. And that is the reason why Samson nag-break siya doon sa kanyang vow. At yun din ang nag-lead sa kanya na magkaroon siya ng disobedience sa ating Panginoon. So minsan po, ano, ganun din po tayo minsan, ano, mga kapatid. We forget the reason, the purpose of God, bakit binigyan siya ng extraordinary strength ng ating Panginoon. Nakalimutan niya. Kaya when God gave us favor, mga kapatid, ano, ay tanong natin si Lord. Mag-pray tayo, Lord, ano ba ang purpose mo, bakit binigay mo sa akin itong bagay na ito, ano? Para alam natin kung paano natin i-manage yung favor na binigay sa atin ni Lord, ano? Do not be like Samson na nakalimot sa kanyang purpose kung bakit siya binigyan ni Lord ng kanyang extraordinary strength, ano? Kasi kapag hindi po natin na-treasure yung favor na binigay sa atin ni Lord, magkakaroon tayo ng pride. Amen? Kaya mahalaga na maintindihan natin ang purpose kung bakit po yun ibinigay sa atin. And it happened to many people of God nowadays, ano? It's either in society or even in our spiritual. Nakikita naman natin kapag po naitataas na tayo, lumalaki na yung ating kinabibilangang society, or nakikita na tayo, nandun na yung fame, nababago po yung ating priority. Hindi na yung original na priority natin, ano? And we forgot that we have work to do. Ano po ba yung trabaho natin sa ating Panginoon? It is to be salt and light of the world. Hindi po yung mangyayari kapag hindi po natin alam yung ating purpose. Kaya sinasabi po ng ating text, ano? Arise from the dead, and the Christ will give you life. Bilang mananampalataya, dapat po ay nakikita sa atin yung ilaw ng ating Panginoon, ano? If you are spiritually slumber o yung natutulog na espiritu natin, the world cannot see the light. Hindi makikita ang ilaw ng Diyos sa atin. And we cannot accomplish yung purpose ng Diyos sa buhay natin. Ang title po natin, yung po yung title natin, Awake, Arise, Living in the Light of Christ. Once we are once dead spiritually. Dati po, nung wala pa tayong relasyon sa ating Panginoon, no? But we are now alive sa ating Panginoon. Kaya dapat nakikita yung ilaw ng Diyos ni Kristo sa atin, no? God calling His people to awaken from spiritual slumber and live in the light of Christ, to manifest His glory and fulfill His purpose to the world. Now that we are awake, gising na po tayo, no? We are already awake. The call to awaken from spiritual slumber. Ito ang panawagan ng Diyos sa bawat isa sa atin, no? Gumising sa ating spiritual na pagkakatulog. Kaya nga sinasabi po dyan, ano, sa text natin, awake, you who sleep. Ibig sabihin, when we are spiritually slumber, we are unaware of God's presence and purpose. Hindi natin nakikita. Kasi, meron bang natutulog na alam niya ang paligid? Wala po, ano. Kapag tayo tulog, hindi natin alam ang ating paligid. And the same thing with us, mga kapatid, ano.
if we are spiritually slumber, hindi rin natin malalaman yung presensya, hindi natin mararanasan yung presensya ni Lord, at ganun din po yung purpose, hindi natin malalaman. Ano po ang effect sa atin if we are spiritual slumber? Mangyayari po sa atin yan, we are just go with the flow. Parang wala tayong direksyon, sunod-sunuran na lang tayo, no? Nawawala kasi yung fire na nagdidirekta sa atin, sa purpose ni Lord, ano? Maaring we are attending to church, parang, yun nga, we go with the flow na lang. But our heart, yung puso natin, ano, may ibang priority rather than our commitment with God. So yun po mangyayari kapag we have spiritually slumber. Hindi po natin ginajudge. Dahil wala po tayong karapatan mag-judge. But it is to remember, to remind yung mga kapatid natin. In Romans 13 verse 11, sabi po dyan, and do this knowing time that now it is the high time to awake out of this sleep. For now our salvation is nearer than when we first believed. The night is far, spend the day in at hand. Therefore, let us cast off the work of darkness and let us put on the armor of light. Paul emphasized its urgency. Ibig sabihin, kailangan po natin gawin, to remind believer that we must aware in our spiritual condition. So, ang tanong po, are we aware in our spiritual condition? Ano ba ang level ng ating pananampalataya? Alam ba natin yung level ng ating pananampalataya? Nasaan na ba tayo? Are we still a baby? Ano po ba yung baby? Yung baby, pinipid pa yan, hindi po niya kaya mag-isa. Tayo po ba ay ganun? Yung tipong paalalahanan pa, tatawagan pa, susunduin pa, i-remind pa. So, are we still a baby or we are in our adolescent stage? Kasi yung adolescent stage, kaya na niya mag-isa, kumilos, gumalaw. Pero, it depends on his comfort. Kapag gusto niya, pupunta siya. Kung hindi, okay lang. Ganun. But if we are in our going to maturity, yun po ay hindi na kailangan paalalahanan. Friday pa lang, naka-ready na. Planchado na ang gamit. At excited kinabukasan dahil Sabado. Alam niya kasi na hindi lang ang pupuntahan niya doon, yung adobo ni Pastor, hindi yun pupuntahan niya doon, kundi si Lord. Yun po, ganun dapat ang bawat isa. Yun ang nais ni Lord sa atin, yung hindi na tayo kailangan pang paalalahanan. It is a very essential for us, mga kapatid, na alam natin yung spiritual condition ng bawat isa sa atin. Amen? Ano ba ang kalagayan natin sa harap ng Diyos? Mahalaga po malaman natin iyon, Because hindi po tayo magiging effective na vessel ng ating Panginoon kapag tayo po ay ang espiritu natin ay hindi makapagtrabaho sa atin and we must be wise in serving the Lord para hindi po makalapit ang kaaway sa atin kasi kapag tayo po ay mahina, maaaring magapit tayo. In Ephesians 5 verse 15, sabi po diyan, see then you walk circumspectly, not as fool, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. We are now in the evil time. Sabi nga, in last days, we are in the last days. We need to be active, in our commitment to God, so that we may not fall into spiritual asleep, Dahil baka tayo po ay maiwan, katulad ng 10 virgins. Ang 10 virgins, kung alam yung 10 virgins, yung iba po nasarhan, nang dumating si groom. Bakit? Kasi hindi po nila sineryoso yung pinagagawa ni Lord sa kanila. At pwede rin po mangyari sa atin, mga kapatid, kung hindi natin seseryosohin yung pinagagawa sa atin ni Lord. Spiritual as sleep. Spiritually as sleep. Proverbs 6 verse 9, sabi po dyan, how long will you slumber, O sluggard, when you will rise from your sleep? Spiritual as sleep, begins with a small compromise and comfort. Minsan dumarating po sa atin, at minsan nararanasan natin. Sometimes we compromise our commitment to God because of our friends, works, belief, Kasi napagbibigyan natin sila dahil ayaw natin silang ma-absent. So ang nangyayari, tumataliwas tayo kasi ang isip natin, minsan lang naman. Meron pa namang susunod na Sabado o meron pa namang susunod na gawain, At minsan naman, we feel comfortable dito na sa church.
Parang easy na tayo, relax na tayo. Okay na sa atin yung sisimba o uwi, yung Zimbabwe, di ba? Simba uwi. Pero ayaw natin mag-join, ayaw natin mag-commit sa ministry. Bakit ayaw natin ng responsibility? Mga kapatid, ano po? Ang nais ng Diyos, tayo ay busy sa gawain natin, ano? Sapagkat all things we do it for the glory of God. Gaano man ito kaliit, gaano man ito kalaki, ginagawa natin yun for the glory of God. Amen? How much more kapag atin pong pinabayaan o tinalikuran or in-ignore yung gawain? How much more kapag ganun po ang ating thinking? So, mahirap po yun, ano? Many believers are physically awake. Maaring gising tayo, but we are spiritually slumber or tulog yung ating spirito. Hindi makakilos sa atin. Bakit? Nabablock siya ng ating mga personal na interest, na ating mga activities. The reason why the Holy Spirit hindi makakilos, nagigib yung ating Holy Spirit, ano? Dahil po doon sa ating mga sarili nating activities. Kaya dapat yun po ang mawala, matanggal sa isang mananampalataya, ano? Para yung banal na espiritu ay makakilos. Because there is a danger if our spirit ay natutulog o slumber, ano po? Yan po yung danger niya. The danger of being spiritually slumber. In Revelation 3:1, verse 1 and 3, yan po. Babasahin ko sa Tagalog. Sabi ko dito, alam ko ang ginagawa mo. Ang alam ng marami, ikaw ay buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Kaya gumising ka, palakasin mo ang nalalabi para sa iyo, upang hindi ito tuluyang mamatay. Sapagkat nakita kong hindi ganap sa paningin ng aking Diyos ang mga nagawa mo. So hindi pa sapat. Kaya nga, alalahanin mo ang mga bagay na iyong tinanggap at narinig. Isagawa mo ang mga iyon. Pagsisihan mo at talikuran mga kasamaan. Kung hindi ka gigising, pupunta ako dyan. Gaya ng isang magnanakaw at hindi mo malalaman ng anong oras na ang pagdating. Wala po dapat tayong sinasayang na sandali sapagkat hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. Dapat lagi tayong busy sa pinagagawa ni Lord, mga kapatid. Ano man ang salitang narinig natin, ano man ang mga pinagagawa ng Diyos sa atin, gawin natin. Ano po? Sapagkat hindi po tayo pwede mag-pretend. Hindi tayo pwede magkunyari sa harap ng Diyos. Because even the count of your hair, alam ni Lord. No? God knows everything. Sapagkat siya ang lumikha sa atin. He knows the reason bakit nandito tayo lahat. Alam niya ang dahilan kung bakit narito tayo. Bawat isa sa atin, alam din ni Lord kung bakit narito tayo ngayon. At alam din ni Lord, if we are in spiritual slumber, alam din po ng ating Panginoon. Wala po tayo pwede itago sa ating Panginoon. No? And what is the state condition of believer with spiritual sleep? Number one, insensitive to our commitment. Minsan, parang baliwala na lang sa atin yung commitment. Ano? Yan po ang nagiging effect sa atin if we have spiritual slumber. Next, indifference to the laws. Kasi tayo, binuksan ng Diyos ang ating mga espiritong nakakikita. Alam natin ang katotohanan. Alam din natin ang katotohanan mangyayari sa bawat isa kapag hindi nila narinig ang salita ng Diyos. Alam natin kung saan sila mapupunta. Kaya po dapat nandun yung ating burden sa mga laws. Kasi yun naman ang purpose ni Lord. Bakit tayo tinawag eh? Next, loss of desire for prayer. Minsan, dahil busy na tayo sa mga ibang activities natin, nawawala na yung ating prayerful life. Nakakalimutan natin yung pagdadasal. Sabi nga, prayer is a breath of our life. Ito at ito lang din ang connection natin sa Diyos. Kung ito ang ating hininga, ibig sabihin, pag wala tayong prayer, patay na tayo. Ibig sabihin din, kapag wala tayong prayer, wala na tayo. We are totally disconnected with God. So, mahalaga po yung prayer, mga kapatid. Amen? Neglect of reading scripture. Minsan, mas gusto pa natin basahin yung nasa wall natin. Kaysa kay Lord. No? Yung message ni Bestie. Yan po pinakamasarap basahin yung scripture. Next,
Compromising to live comfortably rather than influencing the world. No? Mahalaga po that nilagay tayo ni Lord doon sa lugar na yon to bring them to Christ para madala natin sila kay Kristo. Hindi tayo ang madala doon sa kinalalagyan nila. Dapat tayo yung asin na magpapasarap doon sa kinalalagyan mo. Yung ilaw na tatanglaw doon sa dilim na kinalalagyan mo. Kasi kailangan makita nila yung ilaw. No? Kasi yun yung purpose natin. Many believers live unaware of their spiritual condition. Kaya nga po, examine natin ating sarili. Magmuni-muni tayo, pag-uwihan sa bahay. Isipin natin, ano ba ang katayuan po sa harap ni Lord? Kasi hindi natin alam, we may want of having spiritual slumber. Baka hindi natin alam, yun na pala yung spirit natin, ganun na pa yung condition natin. So, kailangan pong sigurado tayo kung ano ba ay yung katayuan natin sa harap ng Diyos. Sapagkat, si Satan po, when Satan wanted you to destroy, hindi ka ba niya unti-untiin? Dadahan-dahanin ka niya. And if you are a believer, lukewarm believer, pupunta ka lang kapag gusto mo, pag ayaw mo, okay na, hindi ka niya i-destroy ng biglaan. Ang gagawin lang ni Satan, pababayaan ka niya sa routine mo na yan. Naakala mo okay ka na yun kasi pumupunta ka sa church, minsan hindi. Ang gagawin ni Satan, papaypayan ka na yun para mas lalo komportable ka sa ginagawa mo. So, mananatili ka dun sa routine na yun para hindi ka magamit ni Lord. Ang sabi kasi sa John 10:10, the enemy comes to kill. To kill, to kill the fire in your heart. Papatayin niya yung ningas sa puso mo para tamarin ka. No? To steal. He comes to steal. He will steal the joy. The joy of the fellowship. Yung fellowship mo kay Lord, nanakawin niya ni Satan. Pag nagawa niya na yon, then he will destroy you totally. Mawawala ka na kay Lord. Kasi ikinokondisyon niyo yung isip mo. Unti-unti, nilalayo ka ng konti, nakondisyon niya yung isip mo. Then that time, tinamad ka na, wawasahin na niya yung relasyon mo kayo sa ating Panginoon. Kaya po dapat alam natin yung kondisyon ng ating mga puso. Kaya nga ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, spiritually awake is not enough para kay Lord. He need us to arise. Arise. Yan ang gusto ng Diyos. Kapag tayo po, di ba, pag gumising tayo, at nandun lang tayo sa higaan, hindi tayo bumangon, may mangyayari ba sa atin? Wala. The same thing with us. Even we know the Word of God. Kahit alam natin yung Word of God, kahit naririnig natin yung Word of God, kung hindi po natin yung isa sa buhay, wala rin po mangyayari, no? God already awakened our heart. And it begins when we heard His voice. When we surrender our life to Christ. Nagising na po tayo sa pagkakatulog natin sa mga sandaling yon na narinig natin ang salita ng Diyos at isinuko yung buhay natin kay Kristo. Maaring tayo pong lahat dito gising sapagkat lang tayo nakarinig na ng salita. Amen? But if we are keep trying, avoiding, ignoring yung pinagagawa ni Lord, then we cannot accomplish yung nais ng Diyos sa atin, sa bawat isa sa atin, unless we rise up. Kaya kailangan po natin gawin yun. It is a command sa ating, sa bawat isa sa atin. It is individual command po. And it requires immediate action. Kasi nga sabi nga, the days are evil. Kailangan po may immediate action. In Isaiah 60 verse 1, sabi po dyan, arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. Amen. God is calling His people to rise up and reflect His light in the dark world. Hindi po yun mangyayari mga kapatid hanggat hindi natin isinusuko ng buo ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Hindi po yun mangyayari. Kailangan isuko natin ng buong buo ang ating buhay sa ating Panginoon. God voice calls us personally. In Ephesians 5:14, yan po yung text. Therefore He say, awake you who sleep, arise from the dead, and Christ will give you life. The Lord calling us to restore our compassion
calling us to rise up, not only for our awareness, for our spiritual slumber, but it is a command. Command sa bawat isa sa atin to move, to accomplish kung ano ang hinanda ng Diyos para sa atin. Kasi nakahanda na yung gagawin natin, gagawin na lamang natin. In Hebrew 3 verse 15, while it is said, today if you will hear His voice, do not harden your heart, as in the rebellion. When we hear, kapag po narinig natin ang boses ni Lord at may pinagagawa sa atin, ay gawin natin. Kasi minsan, katulad sa atin, kapag tumunog yung alarm clock natin, papatayin lang natin, matutulog ulit tayo, mangyayari sa atin, malilig tayo. The same thing with us po, Kapag hindi natin, in-ignore natin yung pinagagawa sa atin ni Lord, wala pong mangyayari. Sabi nga dyan, we must be doer of His word and not hearers only. Yan, sabi ko ng James 1:2. But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourself. We call to arise. Yan, we call to arise to accomplish the will of God. In Romans 8 verse 11, but if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised in Christ from the dead will also give life to you, mortal bodies, through His Spirit who dwells in you. The Spirit of Jesus Christ, the Spirit who raised Jesus Christ from the dead, is the same Spirit who is with you, who dwells in you, in me, in us. That's why we have the power, to rise up over any obstacle. Kaya po natin yung pagtagumpayan sapagkat ang Espiritu ng Diyos na sa atin, And for us not to fall asleep, kailangan we need to arise from sin. We need to arise from sin. Sins as many forms. It's either intentional or unintentional. But we must aware. Dapat alam natin. Because even though that we are a follower of Christ, we are still subject to sin. Hindi tayo exempted. Kaya dapat aware tayo sa mga gagawin natin. Romans 6 verse 13, and do not present your members as instrument of righteousness to sin. Ano po ibig sabihin? Members of our body, yung kamay natin, yung mata natin, yung bibig natin, huwag natin gamitin para tayo po ay magkasala. Yun ang ang gustong sabihin. Because gamitin natin to, but present yourself to God as being alive from the dead, and your members as instrument of righteousness to God. Dapat gawin natin ang ating members na ating body para mapagpala at mabigyan natin ng glory ang Diyos. Yun ang nais ng Panginoon sa atin. Sin and righteousness, they are two opposing forces. Hindi sila pwede magsama sa iisa. Para silang tubig at langis. Sin and righteousness, hindi pwede magsama sa iisang tao. Kasi mag-aaway sila. But we can be a tool of either one. Depende po yun. Kasi may free will tayo eh. Depende yun sa atin kung alin ang susundin natin, yung sin o yung righteousness. Therefore, God wanted us to walk wisely and not a fool and filled with the Holy Spirit. So we can use our free will rightfully sa mata ng ating Panginoon. Kaya dapat po mahalaga na aware tayo sa mga nangyayari. Now that we are spiritually alive in Christ, we have the freedom and responsibility to use our body for the purpose to glorify the Lord. Sapagkat our body is precious sa ating Panginoon. Mahalaga. Sapagkat ito po ay hindi na natin pag-aarin. Sapagkat ito ay templo na ng ating Panginoong Diyos. Yun ang sinasabi ng 1 Corinthians, di ba? And our body, we must offer. We must offer to God. Pleasing and acceptable. Dapat po hindi yung, dapat pleasing and acceptable. Pag in-offer natin yung ating body sa ating Panginoon, magpagamit tayo sa kanyang gawain. Next, arise from fear. 2 Timothy verse 1:7. For God has not given us a spirit of fear, but of power and love and of a sound mind. God empower every believer
believer so that we can able to face challenges in life courageously. Yan po binigyan tayo ng Panginoon ng courageous spirit. God gave us a sound mind and ability to make wise and sensible decision and not to be driven by fear. Dapat po hindi takot ang namumuo sa atin. Ano? God enable every believers by providing inner strength to live boldly, to stand in any circumstances. Kaya po walang anak na talunan, wala pong anak ng Diyos na mahina. Because God given us the spirit of spirit of power para pagtagumpayan po natin because we are more than conqueror, mga kapatid. Amen? Arise to be a witness. God already awakened our heart, no, nung marinig natin ang salita ng Diyos. And now we need to rise up to be His witness. Acts 1 verse 8. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witness to me in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and to the end of the earth. So, Jesus did not command His disciples to do ritual or to fulfill the traditions. The Lord Jesus Christ commissioned His disciples to be His witness. Hindi para gawin lang yung ritual, ano? And it is a command to His disciple and even to us as well, ano po? To testify His power and love and to spread good news to the world. Yun din po, ano, ang sinasabi sa atin. Now we can carry that burden. Kung ano ang sinimulan nila before, nasa atin na ngayon. Kaya ang bawat isa po sa atin, ano, may burden pa dapat tayo na ituloy kung anong sinimulan ng ating Panginoon. Dahil yun po ang dahilan kung bakit tayo tinawag. We carry the burden to be His witness to the world so that His light shine in the dark. Hindi po natin ma-share yung light ni Christ kung hindi po tayo gagawa. This is our very serious commitment to God that we cannot ignore. Hindi po natin pwedeng i-ignore yung commitment na ito natin sa ating Panginoon. As God chosen witness, we are responsible for the blood of the lost. Pananagutan natin yan sa ating Panginoon. Especially to those brethren na alam natin na they are spiritually slumber. In Ezekiel 3 verse 18, po dyan, ayan, when I say to a wicked person, you will surely die, and you do not warn them or speak out to dissuade them from their evil ways in order to save your life, that wicked person will die for neither sin, and I will hold you accountable for their blood. Pananagutan natin yan sa ating Panginoon. Ano? Bakit di mo yan sinera? Ang tagal mong kasama. Hindi niya tuloy alam na born again ka pala. No? Sikreto. Para yung kaibigan ko sa Saudi, si Joey. Ang tagal ko sa Saudi, hindi ko alam na born again. Kasi kumakanta siya. Sabi ko, ang ganda naman ng music mo. Hindi ko yan makita. Yung pala yung tinatawag ng worship song. Hindi, sabi niya. Maganda talaga yan. So, nung na-born again ako, doon ko lang napagtanto na, born again pala siya. So, dapat po hindi tayo ganun. Kasi pananakutan niya ako eh. Ang tagal namin magkasama doon. More than 8 years. Pero hindi ko alam na born again siya. So, being a witness believer, we must live in a moral purity and truth, displaying the character of Christ. And to display the character of Christ, dapat nakikita po yung kanyang ilaw sa atin. Nagniningning. Amen? Christ shine on you. Dapat ganyan po, ano? Dapat nagniningning yung ilaw ni Lord. We are awake and rise. The light of Christ shine on your soul. In Ephesians 5:14, yung text natin, when you rise, lights break in, because He is the light that awakens the asleep believers. Because Jesus Christ is the source of light. Amen? So, in John 8 verse 12, sabi po dyan, then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in the darkness, but have the light of life. So, ano po pipiliin natin? The world over darkness. Kapag pinili natin yung mundo, okay, maaaring tayo mas masaya ngayon, panandalian, but sooner or later, sisingilin tayo. But only Jesus, kung si Jesus Christ ang susundin natin o pipiliin natin, ano,
Only Jesus Christ can give us the light that guides us to walk continually in the right path. Hindi tayo maliligaw kapag si Lord ang ating susundin. Rather than the world. Amen? For there is no any lies can hide from the light. So, kaya nga minsan kapag tayo po ay may hindi tamang ginagawa, minsan nahihiya tayo. Kasi i-expose niya tayo. I-expose tayo ng light. Because there is no any lies can hide from the light. Kaya dapat nakikita yung light ni Christ sa buhay ng bawat isang mananampalataya. Amen? The response to the call of Christ. How can we respond sa tawag ng ating Panginoon? Responding to the calling of God, it need to be overhaul our whole being. Dapat po kapag tayo po ay nag-respond sa ating Panginoon, dapat ibigay natin ang lahat. Let the Lord Christ rule over sa ating buhay. Kasi sabi, yun ang sinasabi ng 2 Corinthians 5:17, If anyone in Christ, he is a new creation. Dapat wala na tayo doon sa dati. Because we surrendered everything to Christ. Amen? Transformation is individual. Individual po ang transformation, and not by group, and not by the church. And it cannot inherit. Hindi po i-close ka kay pastor, madadamay ka niya sa kanyang kaligtasan. No. Hindi dahil ikaw ay malakas, makalakas ka mag-love gift, ikaw ay okay na. Hindi po. Transformation is individual. Hindi that because you are belong to the famous church, iligtas ka na, hindi po. Ang tinitingnan ni Lord, who you are. Sino ka? Kapag kayong dalawa na lang. We can pretend in front of those people. Kunyari, ako, mabait, ganito, ganyan. Sino ka? Kapag ikaw na lang, kayo na lang ni Lord. Yun ang mahalaga sa ating Panginoon. Kaya po, ang transformation ay individual. So, paano tayo magre-respond sa ating Panginoon? It is personal response, mga kapatid. And it will begin to one pure and awakened heart to get closer to God. Hindi po tayo makakalapit kay Lord kung tayo po ay walang malinis na puso. Kasi mahihiya tayong lumapit kay Lord. At hindi niya tayo makikita kapag tayo po ay may maruming puso. James 4:8, draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hand, O you sinner, purify your heart, you double-minded. So dapat po meron tayong malinis na puso upang tayo makalapit sa ating Panginoon. When we come closer to God, it is not one-time event sa ating buhay. Hindi yung isang beses lang, Hindi yung lalapit lang tayo kay Lord kapag may kailangan tayo, and after that, makareceive natin yung hinihingi natin, then hindi na naman tayo makita. Then kapag ganun na naman yung situation natin, balik na naman tayo. Hindi po ganun ang relasyon natin kay Lord. But it is a lifestyle of a believer. Ibig sabihin, pag sinabing lifestyle, ipinamumuhay natin dapat si Kristo. Inilalakad natin si Kristo araw-araw. Nakikita si Kristo sa buhay natin araw-araw. Amen? And ito po dapat ang makita sa atin, Dahil, para po makita yung ilaw sa ating Panginoon. And, corporate response. The church must be awakened collectively to make impact to the life, to the society. 2 Corinthians 7:14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and heal their land. Amen. The awakened church will become the instrument of God to bring the light to our society, to our nation, to the world. Kaya po huwag natin sisihin ng Pilipinas kung sino sinisisi natin doon. Sisihin natin yung mga sarili natin because tayo po yung light, pero bakit hindi natin mabigyan ng ilaw? Kaya nga yung corporate response, dapat yung church aktibo, Nagpipray tayo, nag-intercede tayo para sa kanila. Amen? Kaya yung sinasabi ng Lord if my people humble themselves, then mangyayari po yung kalooban ng Diyos. At it will start sa atin as individual and as a group, as a church. Amen? And that is the purpose of the church, as a whole, to light up every dark corner of the world.
Yun ang purpose po natin ng church. And to make it happen, we need to be awakened, rise up, and the light of Christ dapat nakikita po sa bawat isa sa atin. Kaya nga, no, yung corporate response, isa doon yung tinatawag natin retreat, o kaya yung EGR, mga ganon, ay pag ginagawa po yun para ma-restore yung ating compassion. No? Para doon madidili-dili natin yung ating sarili kung ano ba ang katayuan ko ngayon sa harap ni Lord. Kasi baka ako ay nandito na, nag-enjoy na ako sa ganito. So, yun po ang mga purpose doon, ano? So, paano po sa ating conclusion? Yan. 1 Thessalonians 5:6. Yan. Therefore, let us not sleep as others do, but let us watch and be sober. Amen. Kaya po mga kapatid, ano? It is to encourage every believer. Tayo po, to remain spiritually active, alert, and awake. Keep staying in the light. Huwag po tayong lumayo sa ilaw ng ating Panginoon. Amen? Ang nais ng Diyos ay we must spiritually sober. Upang tayo po ay hindi nasisila ng kaaway, upang hindi tayo magapi ng kaaway, dahil nakikita ni Lord, maaaring nakikita ng Diyos na napapabayaan natin ang ating defense. No? Kaya yun ang nais ng Diyos sa atin, na nagiging dahilan minsan ng pagiging unfair natin kay Lord. Kasi sometimes, mga kapatid, ano, nagiging unfair tayo kay God. Kasi kung para kay Lord, parang ang bigat. Parang ang hirap natin gawin pag para kay Lord. Minsan nagiging unfair tayo. Minsan we take it for granted. Masabi lang na nandun tayo sa church. Masabi lang na ginagawa natin. Makita lang na meron tayong attendance. Minsan nagiging unfair tayo kay Lord. Pero pag para sa work, pag sinabing 6 a.m., 5:30 pa lang nandun na tayo. Nagpupumahog tayo, nag-e-exert tayo ng extra effort. Bakit? For promotions. Para mapansin tayo ng ating mga superior. Ginagawa natin yung best natin. No? Kaya minsan nagiging unfair po tayo kay Lord, ano? Ganun pa man. Pero si Lord ni minsan never naging unfair sa atin. Nandiyan siya palagi, ano? Nandiyan palagi si Lord sa tabi natin. Ano ang oras? Sa mga panahong nasasaktan ka, sa mga panahong may problema ka, sa mga panahong nahihirapan tayo. Isipin natin. Minsan nagiging unfair tayo. Pero ganun pa man, no? Minsan, hindi tayo iniwan ni Lord. Nandyan lang siya palagi. Kahit minsan hindi natin siya masyadong pinapansin o binibigyan ng tamang oras. Dahil may iba tayong priority. Pero si Lord, hindi pa rin siya naging unfair. Nandyan pa rin siya, nagtsatsaga siya. Nag-aantay lang si Lord, ano? Nag-aantay si Lord, nananabik si Lord. Nananabik siya na muling maramdaman yung init. Yung init na nasa iyo nung unang nakilala mo si Lord. Yun ang inaantay ni Lord sa atin. Minsan nagiging unfair tayo. Pero si Lord, hindi niya inisip. Bakit? Special kasi tayo kay Lord. Napaka-special natin kay Lord. Hindi nga tayo karapat dapat eh. Pero anong ginawa niya? Hindi niya tiningnan yun. Ang mahalaga sa kanya, mahal niya tayo. Kaya nga ibinigay ni Lord yung best niya. Ibinigay niya yung best niya doon sa cross. Meron bang karapat dapat sa atin dito? Wala. Pero lahat yun, hindi niya tinignan. Binigay niya yung kanyang sarili, binigay niya lahat doon sa cross. Upang ipakita lang sa atin, ano? Ipakita niya yung pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Kaya nga mga kapatid, ano?
kung sa tingin natin, tayo ay nagkulang, tayo ay lumalayo na kay Lord. Mag-isip tayo. Life is too short, sabi nga ng mundo. Yung short na yon, ibigay natin ang best natin kay Lord. Kasi yun ang inaasahan niya sa atin. Kausapin natin si Lord, mga kapatid. Tayo po tumayo. Let us speak to God. Lord, gisingin mo po kami, Panginoon. Gisingin mo kami, Lord, kung sa tingin mo kami ay nakakatulong. Kung kami ay nagkukulang, Panginoon. Gisingin mo ang aming mga diwa, ang aming mga espiritu, Panginoon. Upang maranasan namin muli ang iyong presensya, ang pag-ibig mo, Lord. Lord, gisingin mo kami, Panginoon. Tulungan mo kaming tumayo sapagkat hindi namin kayang mag-isa. Lord, kung napapalayo na ako, Panginoon, tulungan mo akong ibalik. Ibalik mo ako, Panginoon, sa tamang daan kung saan doon ay inaantay mo ako. Lord, gusto kong makita mo muli ang liwanag sa buhay ko, Panginoon. Tulungan mo po kami, ang bawat isa ngayon, Panginoon. Narito kami sa iyong harapan, O Lord. Narito kami sa iyong harapan, sinusuko namin ang aming buhay, Panginoon. Muli mong pag-initin, Panginoon, ang buhay ng bawat isa. Alam namin, Lord, na ito ang inaasahan mo sa amin, Panginoon. Ang maranasan namin muli yung init ng pag-ibig mo, Panginoon, nung una ka namin maramdaman, nung una ka namin makatagpo. Lord, humihingi kami ng kapatawaran kung kami man ay nagkulang sa iyo, Panginoon. Alam namin, Lord, na nandiyan ka palagi, hindi mo kami iniwan, nag-aantay ka lang. Mga kapatid, nakikinig si Lord sa atin. Lord, maraming salamat, Panginoon, sapagkat muli pinaalala mo sa amin, Panginoon, kung ano ang purpose mo sa bawat isa sa amin, O Lord. Humihingi kami ng kapatawaran, Panginoon. Kung kami man, Lord, ay nagkulang, kung kami man, Lord, ay nagpabaya. Lord, narito kami ngayon, Lord, lumalapit kami muli. Ibalik mo yung init. Tulungan mo kami, O Lord, na makalapit sa iyo muli. I-restore mo, Panginoon, yung nawalang joy sa amin. Ibalik mo, Lord, upang muli kami magliwanag. Ang buong panambahang ito, Lord, gamitin mo, Panginoon, upang magliwanag, maabot namin yung mga kaluluwang nasa labas, O Lord. Gamitin mo ang bawat isa, Lord. Lord, maraming salamat, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na muli ay gagamitin mo ang bawat isa, Panginoon, upang matupad, mangyari lahat ng inaasahan mo sa bawat isa. Lord, muli, itinataas ka namin sa kalagitnaan at nagpapasalamat kami muli, O Lord, sa panibagong init ng pag-ibig, ng pagmamahal mo na binigay sa amin sa awagan dito, Panginoon. We thank you, Lord. We glorify your holy name. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen.